Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-435 na kabanata, Sino ang Amateur? Pinunasan ni Billy ang pawis sa kanyang noo. Bilang punong guro ng klase 6, siya ang responsable sa lahat ng ginagawa ng mga estudyante. Kung hindi niya maaayos ang sitwasyon, magagalit ang school board sa kanya, at malamang, matanggal siya sa trabaho. At kung magkakaroon siya ng reputasyon bilang walang kakayahan, sino pa ang kukuha sa kanya? Matatapos ang kanyang karera. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tumakbo siya papunta sa gate ng paaralan at nakita ang maraming sasakyan na paparating. Mas malala pa, may mga armadong pulis na nakabantay, sinusuri ang bawat pumapasok at lumalabas sa paaralan. Ano ang nangyayari? Pawis na pawis si Billy habang nakatayo roon, nakatulala sa pagkabigla, at walang ginagawang aksyon. Galit na galit ang principal. Bakit ka lang nakatayo dyan? Sigaw nito, nanginginig sa galit. Ito ay isang seryosong kapabayaan sa tungkulin. Sinabi ko na sa'yo kung ano ang nangyayari, at trabaho mong ayusin ito. Bakit wala kang ginagawa? Walang sinabi si Billy. Nakatayo lang siya roon, walang magawa, habang nakatingin sa principal. Ang masamang performance mo ay seryosong nakasira sa reputasyon ng paaralan, sabi ng principal. Ayusin mo ito. Tumungo ang principal sa silid-aralan at tumingin sa paligid. Wala roon ang mga estudyante ng klase 6. Ngunit sa mesa, may nakita siyang litrato ni Billy. Sinira ito ng kung sino man, ginuhitin ang mga mata ni Billy, nilagyan ng sungay, pangil, at matulis na balbas. Halatang halata ang galit ng mga estudyante kay Billy. Walang silbi si Billy, bulong ng principal. Sawang-sawa na ako dito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-dial. Si Alex at Debbie ay magkasamang nakayakap, ninanamnam ang oras na magkasama sila. Nang tumunog ang telepono ni Alex, binaliwala nila ito, ngunit makulit ang tumatawag. Napakunot ang noo ni Alex. Sagutin mo na, sabi ni Debbie habang nakangiti. Baka mahalaga iyan. Sinagot ni Alex ang tawag. Hello, si Mr. Ambrose ba ito? Tanong ng boses sa kabilang linya. Abala ka ba? Oo, sagot ni Alex, sabay baba ng tawag. Sa susunod, balak niyang iwanan na lang ang cellphone sa bahay. Sa labas ng gate ng paaralan. Nakaupo si Jude Houghton sa loob ng kotse, nakatingin sa labas ng bintana. Kilala sa ahensya si Jude na bihasa sa paggamit ng mga pampasabog at mga armas. Ang kanyang matulis na mukha at matalas na tingin ay madaling makilala. Sa likod ng kotse, nakaupo si Director Gavin Abbott, isang seryosong mukhang lalaki sa kalagitnaan ng edad. Pinagmamasdan niya ang paaralan. Jude, hindi mo ba kailangang tingnan kung ano ang nangyayari? Tanong ni Gavin. Kung may gulo, maaaring samantalahin ito ng mga kalaban. Iyan ang kaibahan namin ni Alex, sagot ni Jude. Hindi ko kailangang pumasok sa paaralan at magkunwaring guro. Ang paaralan ang pinakaligtas na lugar para sa bata. Kaya sigurado akong walang magtatangkang agawin siya doon. Talaga bang ligtas ang paaralan? Tanong ni Gavin na halatang hindi kumbinsido. Hindi ba't 2 ahente na ang nakapasok at muntik nang makidnap si Heidi? Oo, pero nabigo sila, giit ni Jude. At ngayon, inaasahan na nilang mahigpit ang seguridad sa paaralan. Kaya hindi na nila susubukan ulit. Kailangan lang nating maghintay dito at abangan silang magpakita. Nang gabi, matapos umalis ang mga armadong pulis, ipinasok ni Jude ang kanyang kotse sa loob ng Oak Ridge High School at ipinarada ito. Sa halip na bumaba, nilibot niya ng tingin ang paligid. Sigurado siyang ligtas ang campus. Sa kabila ng lahat, bata ang mga estudyante. Kung mayroong manlulupig, madali itong mapapansin. Walang paraan na magagawa nilang dukutin ang estudyante sa gitna ng paaralan.
Hindi na kailangan pang bigyan si Heidi ng babala o magtalaga ng proteksyon para sa kanya. Hindi niya rin binigyan si Heidi ng silent alarm o anumang paraan para makipag-ugnayan sa kanya. Hindi ito kinakailangan, ayon kay Jude, at tanging mga baguhan lang gaya ni Alex ang magpapagamit ng alarma. Sinabi ni Gavin kay Jude, maraming nasagasaan ang ahensya ng igiit nating tayo ang dapat magprotekta kay Heidi. Napakahalaga nito. Kung magtatagumpay ka, magmumukhang maganda ang ahensya. Pero kung mabigo ka, madadamay mo kami. Hindi lang ito tungkol sa ating dalawa. Huwag kang mag-alala, sagot ni Jude. Mas magaling ako kaysa kay Alex, at ipinapangako kong magiging matagumpay ako. Lumalaban si Alex, pero wala siyang alam sa proteksyon. Mas mahusay kaming magtrabaho kaysa sa kanya. Para kay Jude, matapos ang huling palpak na pagtatangka, ang campus na ang pinakaligtas na lugar para kay Heidi. Hanggat hindi pinapayagang umalis si Heidi sa paaralan, magiging maayos ang lahat. Siyempre, kung may magtatangkang pumasok sa paaralan, agad itong aayusin ni Jude. Jude, ano ang ibig mong sabihin ng sinabi mong hinihintay mo ang ating mga kalaban na magpakita? Tanong ni Gavin. Ginagawa mo bang pain si Heidi para mahuli sila? Oo, sagot ni Jude. Walang patutunguhan kung maglalaro tayo ng ligtas. Kailangan nating ilabas sila at harapin ng minsanan. Mas higit ako kaysa sa kanila, at kapag nahuli ko sila, tapos na sila. Sana nga tama ka, sabi ni Gavin. Good luck. Binaba nito ang tawag. Makikita natin ang pagkakaiba ng baguhan at propesyonal, sabi ni Jude sa sarili. Bagamat hindi pa niya nakikilala si Alex, hindi niya ito gaanong pinapahalagahan. Nang mag-aalas 12 ng gabi, habang patay na ang mga ilaw sa paaralan, tumunog ang telepono ni Jude. May insidente raw sa paaralan. Bagong lipat si Heidi sa dormitoryo, ngunit hindi nagtagal ay natagpuan siya ng mga kidnappers. Agad na tumakbo si Jude papunta sa paaralan, at nakita ang 7 tao na hinahatak si Heidi palabas ng gusali. Hindi ako makapaniwala na naging ganito kadali, sabi ng isa sa mga lalaki. Yung 2 ahente noong nakaraan ay siguradong mga inutil. Paano humantong sa sunog, barilan, at pareho silang patay? Tinitigan ni Bill ng masama ang iba pang miyembro ng kanilang grupo habang binubuhat si Heidi. Huwag kailanman maliitin ang kalaban, sabi niya ng mababa ang boses. Si Amy at James ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Naging pabaya lang sila ng kaunti. Hindi tayo magiging ganoon. Hanggang dito na lamang po muna, at maraming salamat po sa pakikinig. Maaari po bang humingi ng suporta, para sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.